Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Tungkol ito sa pahayag ni Senator Ping Lacson sa posibilidad na magiging state witness si Saldico sa flood control scam. Tapos nagbigay din ng reaksyon si Attorney Baligod. Ito ang statement ni Senator Ping Lacson. Sabi niya, kung tatanggapin niya, meaning si Saldico, yung state witness talagang sabog. Marami talagang madadamay. Sino ang mag-o-offer sa kanya na maging state witness? Ang gobyerno? Kalokohan na talaga. Pati nga kasi sa ngayon, ang alam kong state witness ay sina Alcantara, yung DPWH district engineer sa Pampanga ba yun? Bulacan, yeah. I think Bernardo. Then may isa pa, yung kontraktor, yung Susan. Tatlo ang alam ko na state witness. Ang gusto sana no ni Senator Marcoleta, si Diskaya, mag-asawang Diskaya ang state witness. Kasi, ang alam ko dyan sa state witness is dapat yung pinaka-least guilty. Kaya agree ako na ang mga contractors ang least guilty. So at least yung Susan na contractor yun. Agree ako yun. Least guilty. Kaya lang sina Yusek Bernardo, Alcantara, hindi least guilty yan. Kaya kalokohan ito, I don't know kung kaninong idea ito na kung tatanggapin ni Saldico yung state witness, who will offer him na maging state witness? Sabog talaga. Kalokohan. Isa siya sa mga masterminds. Kaya hindi pwedeng maging state witness si Saldico. Dapat harapin niya yung kaso, pagdusahan niya yung consequences sa ginawa niya. Dahil bilyones o trilyones pa kaya ang nawawala sa kaban ng bayan for 3 years. 1.45 trillion ang nalustay according to Congressman Edgar Eres. Sabog, maraming madadamay. Ito, binatikos siya. Rumisponde si Attorney Baligod. Sabi niya, alam mo pala na maraming madadamay pero ayaw mong malaman ng taong bayan kung sino-sino sila. Ayos. Kasi, yung Brave 18 Marines, naglahad na ng nalalaman nilang katotohanan. Sila yung mga inutusan ni Saldico, nag-deliver ng mga kickbacks, mali-maleta. Pinangalanan na. Ayaw. Paniwalaan ni Senator Lacson, ayaw niyang imbestigahan. Ano ba yan? Tapos, ngayon, nung napabalita na nahuli na si Saldico, bigla siyang pumayag na, pwede na. Patawag na natin sa hearing si Gutesa, yung Brave 18 Marines, kasama si Saldico para magkaalaman na kung sino ang nagsasabi ng totoo, sino ang nagsisinungaling. Wow! Ang gandang pakinggan, ano? Kailang, parang budol na naman ata ito dahil wala mang kasiguruhan na nahuli na si Saldico. Mismo ang Department of Foreign Affairs nagsabi, wala kaming impormasyon tungkol sa pagkahuli ni Saldico. Ang Philippine National Police, we are still confirming it. Ang Pangulo man lang ang nag-announce. So, 2 araw nang nakaraan, wala pa ring update kung ano ba talaga ang nangyari kay Saldico.
Si Attorney Roque, sinasabi niya ng confirm. Fake news yan. Hindi nahuli ng check authority si Saldico. So, ano ba? Akala ko may pasabog na ang Blue Ribbon dahil paghaharapin na ni Senator Lacson yung boss at ang mga tauhan niya na naga-deliver ng maleta. Bakit hintayin pa niya si Saldico? Pwede naman niya na ngayon patawag niya na yung Brave 18 Marines. Total, kung nagsisinungaling di ikulong niya. Nakakapagtaka talaga. Ayaw niyang patawag. But anyway, karapatan niya yun dahil siya ang chairman eh. Kung ayaw niya talaga, wala tayong magawa. Sa susunod na administrasyon na lang. Kaya nga, sabi na si Attorney Baligod eh, kung wala tayong mahanap na hustisya ngayon, next administration, meron pa. So, pabayaan na lang natin si Senator Lacson kung anong direksyon na gusto niya sa Blue Ribbon Committee hearing. Talagang temporarily suspended ang lahat ng hearing. Hihintayin niya na mapirmahan yung kanyang partial committee report na umalma si Senator Marcolita. Anong kinalaman ng report? Pwede mo namang patawag yung ang dami niyang dapat ipatawag eh. Maliban sa Brave 18 Marines, nandyan yung Yusek Bersamin. Yung maglolo na Bersamin. Pangandaman. Ang dami niyang mga dapat ipatawag. Pinangalanan na ni Senator Marcoleta, kailang wala pa rin. Anyari. Pinagmayabang pa naman niya na wala pa kayo dito, lumalaban ako sa korupsyon. Correct. Lumalaban na siya. Bakit ngayon? Parang naiba ang ihip ng hangin. State witness si Saldico, ano kayo? Hilo? Salamat mga kaibigan sa pagsubaybay nyo sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Una ni ang natagaan na mo yero si ate. Nataganing sin dagat nga dagan pa rin tayo ng mga inabangan. Karon mo na ni ang iyang balay. Sa tagaan sa gawas pa lang nga bahin mo na ni ang itsura sa iyang atop. Karon mo na ni ang itsura sa ilang atop sa natagaan na mo yero. So makita gid nato nga dagko na gid kayo buslot ang ilang atop. So kinahanglan na gyud sila og pero nga ilang ipuli ani. So makita gid nato nga lisod gyud kaayo ang ilang pagpuyo. Mao na pod ni ang ilang kahimtang sa ilang salog. Tungod sa sigig kaulanan ang ilang salog, so kuan na gyud kanang malata na. Ano ni ang ilang kahimtang, ilang abuhan, kusina nila, ulan na pod. So muna ni ang tubig nga nasalod sa ulan. Mga karaan na gid kayo nga yero. Karon ate, pila na ni katuig ang inyong balay, ang inyong atop nga yero nga inani na gyud ang hitsura dako na kaayo og mga buslot. 10 years na ni. So 10 years. Ngano man sa kadugayon wala gyud mo na kapalit og yero para lang nga makaatop mo. Tungod kay ang among kita igor amang gidkuan igor among kadadlaw nga panginahanglan sa among pagkaon. So taman ra gyud mo sa pagkaon. So dili na wala gyud mo na wala budget. wala gyud mo naka-budget para lang nga makaatop mo. So unsa day ang trabaho sa imong bana? Kuan ra farmer. Mag-uuma lang. Mag-uuma. Oo, so lisod gyud. So dagang salamat sa Ginoo ug sa nagtabang ani nga sa sin karon makaayo na maayo na gid among abuan.
So dili na. Lagi mi matuluan. Oo. So salamat. Salamat. Mm.